So sir, bukod po kay Mary Grace Piatos at Cocoy Villamin na pumirma raw sa mga resibo ng OVP, may higit 600 pa raw na mga pangalan pala kayo na pinasisilip sa Philippine Statistics Authority. Tama po ba yon? Tama po kayo at ito po yung mga 677 to be exact. Okay. Tinitingnan po natin upon the request din ng ating mga miyembro na nung lumabas po kasi itong certification ng PSA dito po kay Mary Grace Piatos, so naalarma po yung mga kasama natin. So nag-request po sila sa akin na kung po pwede pati yung iba ipasuri na rin. Ayun, okay. So gaano katagal kaya ang magiging prosesong ito? 600 na pangalan. Siguro yan, hindi ko po masasagot yan, pero ito po kasing kay Mary Grace Piatos parang siguro 1 week or more eh. So hopefully po mapabilis po itong request po namin. I see. Para lang po sa mga nais lang maliwanagan, ano po ang mga papel umano nitong mga pangalang ito sa paggasta ng pondo ng opisina ni VP Sara? Basically sila po yung nakapirma dun sa acknowledgement receipt. Kagaya po ni Mary Grace Piatos at si Cocoy Villamin po kasi lumalabas sa Office of the Vice President, nakatanggap po siya ng pera at ganoon din po sa DepEd. But nung sinuri po yung nung tinitingnan po namin yung kaniyang signature, bagamat parehas na pangalan, pero lumalabas po magkaiba po yung kanyang pirma. Kaya dito po nagduda po yung mga miyembro. Kaya ni-request po na ito po ay ipasuri. Ngayon, nung lumabas po sa PSA na sila Mary Grace Piatos nga po ay hindi nag-i-exist. Walang birth certificate, wala pong marriage contract at wala ring death certificate. So nagkaroon na po ng yung duda po ng mga miyembro ay lalo pong nabuhay. Kaya po sila po ay nag-request na kung po pwede lahat po yung mga nakalagay sa acknowledgement receipt na pumirma na ginamit po bilang justification ay mapasuri rin kung ito po ay nag-i-exist. So sila po, kumbaga, ang tumanggap ng pera. Kaya kung sila'y hindi tunay na tao, saan napunta ang pera? Ganun po ba? Tama po ba? Tama po. Sila po yung, kumbaga sila yung mga nakatanggap ng pera. So sila po yung ginamit na justification. Ayun. Sino-sino po ang dadalo sa pagpapatuloy ng pagdinig po ninyo sa Lunes? Nung originally po dapat ay iimbitahan po namin yung dalawa na tinuturo po yung security officer. But unfortunately, nagkaroon na po ng internal na investigation ang AFP. Ito po yung pinaalam po sa amin, kaya po hahayaan na po muna namin to. Kaya po sa Lunes po, kami po ay mag-uusap-usap muna ng mga miyembro kung ano po ang magiging direksyon namin at magpe-presenta po kami kung ano na po yung mga development na naganap po ng mga nakaraang 7 hearings. Ayun. So huling tanong po, meron pong mga opinion mula sa kapwa po ninyo mga kongresista na wala na po yata tila talagang oras para talakayin itong impeachment complaint na ito sa Kamara. Ano pong inyong sariling opinion? Kagaya po ng dati kong sinasabi no, na ito pong sa committee hearing po natin, ang talagang number 1 purpose naman po dito ay in aid of legislation. So yung mga usaping impeachment, hindi naman po napag-uusapan pa namin yan sa committee. It just so happen, nung naglabasan po ito, may mga nag-file na po ng impeachment. Kaya insofar as the committee is concerned, wala pa po kaming impeachment na pinag-uusapan. Okay, maraming salamat po sa inyo, Congressman Joel Chua.